welcome back to my channel! For today's video, I decided to go somewhere different. Somewhere quiet pero meaningful. A place known for its rich history and culture. This might be a simple town for other people, but this place has so much to offer. Ano pang hinihintay natin? Come and join me as I explore the beauty of San Isidro. Ano, tara? The municipality of San Isidro is known for its historical significance because it played an important role in the Philippine history, as it once became the capital of the Philippines during the First Philippine Republic, when the late Emilio Aguinaldo and his government moved north to escape from the American forces. And during this retreat, San Isidro Nueva Ecija became a temporary capital from around late March to early May 1899, before the government moved again. The town celebrates the Anihan Festival in early May and features festival for its patron saint San Isidro Labrador, often featuring carnival races or karera ng kalabaw and parades. The Anihan Festival, derived from the term masaganang ani or bountiful harvest, was observed after the founding anniversary of the town, showcasing a festival celebration as a thanksgiving for its bountiful harvest. Ito nga pala ang pinagmamalaking Municipal Hall ng Bayan ng San Isidro! This municipal hall stands as both a government office and a testament to San Isidro's history, as it served as the provincial jail and capitol building during San Isidro's time as a provincial center, capturing many stories and memories within its walls. Ang tahimik! May tao pa kaya? Ang liwanag! Nasaan ako? Hindi na to yung munisipyo Saan ba ako napunta? Parang lumang eskwela ka naman to. Ay! Sino ka? Paano ako napunta dito? Bakit ako yung tinatanong mo? Isustas ko na naman yan dito. Paano ba ako napunta dito? Hindi mo alam kung paano ka napunta dito? O hindi mo palang naunawaan kung bakit ka nandito? Hindi. Hindi ba lumang eskwelahan lang naman to? Hindi lang ito basta lumang paaralan, dahil saksi ito ng paghubog ng edukasyon sa ating lalawigan at sa pag-unlad ng mga taong nag-aaral dito. Yun pala yun. Ang eskwelahan na ito ay tinatag noong 1903 hanggang 1905 sa lupain na Crispulo Sideco at Eufemio Policarpio. Ito ay ang kauna-unahang pampublikong mataas na paaralan sa labas ng Maynila noong panahon ng Amerikano. Ipinangalan ito kay Gobernador General Luke E. Wright. Ang paaralang ito ang nagbigay daan sa edukasyon sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa kalaunan, itinalaga ito bilang isa sa mga unang paaralan sa labas ng Maynila noong kasagsagan ng American Colonial Period. Noong 1929, naging Nueva Ecija Trade School ito. At kalaunan, inilipat sa kabanatuan na naging bahagi ng pag-usbong ng kasalukuyang Nueva Ecija University of Science and Technology. So, dito pala nagsimula ang lahat? Oo, at patuloy pa rin itong hubog ng mga bagong pangarap. Dito pala dati, no? Walang aircon, walang gadgets. Puro pangarap lang. Bakit mo to pinapakita sa akin? Hindi ko ito pinakita sa'yo. Ikaw mismo ang nakatuklas ito. Ako? Paano? Lah,
Nasaan siya? Hello? Ang ganda! Napakaganda. Napakaganda, hindi ba? Teka, hindi ba ikaw yung nasa lumang paaralan? Parang ibang yung kasootan. Ako nga, natutuwa akong makita kang muli. Alam mo ba na sa lugar na ito, hindi lang pumupunta ang mga tao upang humanap ng kasagutan sa kanilang kahilingan, kundi para ipagpatuloy ang paniniwala at pagtitiwala. Ganun pala to? Baka dami talagang di pa natin alam tungkol dito sa San Isidro. Ang simbahan na ito ay itinatag noong 1843 na nagpapakita ng matibay na arkitekturang kolonyal na yari sa bato na makikita pa noong 1911. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bayan na nagsisilbing sentro ng pananampalataya at komunidad sa ilalim ng pamumuno ng mga paring Espanyol. Faith isn't about having everything figured out. It's about holding on, even if you don't. Saan yung camera ko? Ang ganda naman dito. Pero parang bigat sa pakiramdam dito. Ano naman kaya to? Wow! Ano kaya meron dito? Anong ginagawa mo dito? Nakakagulat ka naman! Paumanhin man kung nagulat kita. Yes lang. Pero mag-hi ka muna. Hi! Hi! Ay, Pwede kita tanungin? Ano meron sa lugar na to? ito ang isa sa mga tahanang naging saksi sa mas malalim na bahagi ng kasaysayan, hindi lamang sa bayang ito, kundi pati na rin sa ating bansa. Pero bahay lamang to, di ba? Hindi lamang ito basta bahay. Kilala ito sa tawag na bahay ni Kapitan Pulong o si Deco House. At itinuturing ito na pinakamakasaysayang bahay sa bayan ng San Isidro at sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang bahay na ito ang nagsilbing pansamantalang tahanan ni Emilio Aguinaldo ng kanyang pamahalaan noong panahon ng digmaan. Ang makasaysayang bahay na ito ay pagmamay-ari ni Crispulo Sideco o mas kilala sa tawag na Kapitan Pulong. Dito niya pinangalagaan sina Aguinaldo sa buong panahon ng kanilang pananatili at naging saksi rin ang bahay na ito sa maraming marangyang pagtitipon noong panahon ng mga Amerikano. Noong March 29, 1899, inilipat ni Aguinaldo ang kabisera ng Republika ng Pilipinas mula sa Malolos, Bulacan, patungo sa San Isidro, Nueva Ecija. Dito niya ginawang punong himpilan ang Sideco House habang patuloy na umiiwas sa puwersa ng mga Amerikano. Nanatili siya rito kasama ang kanyang pamilya at mga opisyal ng pamahalaan hanggang October 11, 1899. Sa loob ng panahong ito, ang San Isidro ang nagsilbing kabisera ng bansa. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ginamit ang Sideco House bilang isang garrison o himpilan ng mga sundalong Hapones kung saan sila nanirahan, nagplano ng mga operasyong militar at ginamit itong base ng kanilang puwersa sa lugar. Hindi tulad noong panahon ng mga Kastila at Amerikano na napapanatili ang kaayusan nito, dumanas ng matinding pagkasira ang bahay sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Winasak ang mga dingding at sinira ang panloob na bahagi nito. Habang nag-aalab ang mga digmaan sa labas at kaliwat kanan ang mga putukan,
Dito sa loob ng mga pader na ito, tahimik ngunit matatag na hinuhubog ang magiging kapalaran ng bayan. Ang dami palang kwento ng bahay na to. Ang tahimik na nito ngayon, no? Pero siguro dati, no? Punong-puno ito ng magkahalong takot at pag-asa. Tama ka. At kahit matahimik na ang paligid, nananatiling buhay ang mga kwento sa loob ng mga pader na ito. Ito nakatatak ang mga bakas ng luha at halakhak, tagumpay at pagkabigo, mga alaala ng ating mga ninuno, iba't ibang panahon man ang lumipas, naway manatili sa puso ng bawat Pilipino, hindi lamang ang struktura ng bahay na ito, kundi ang mahalagang papel na ginampanan nito sa ating kasaysayan. At mula sa paaralang hilibakan ng baka, ang tahanan nito ay bahagi ng ating kwento. Anong kwento? Kwento ng isang bayan na patuloy na bumabangon, natututo, at umaasa na magkaroon ng liwanag ang kinabukasan. Bakit ang dami mo nalalaman sa bayan na to? Hindi mo pa rin ba nauunawaan Ang alin? na hindi ka nang basta napadpad dito? Pinili ka na makita ang mga bagay na matagal nang narito, pero madalas, hindi ito napapansin ng karamihan. Ang paaralan, ang simbahan, at ang tahanan ito. Lahat sila ay bahagi ng iisang kwento. Kwento ng sakripisyo, pananampalataya, at pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan. Kwento ng bayan. Oo, So lahat ng lugar na puntahan ka? Di lang sa lugar. hindi. Mga alaala sila sa mga taong nangiwala kahit naghirap. Ikaw? Sino ka ba talaga? Ako, isa lamang ako munting paalala na ang kasaysayan ay hindi lang binabasa. Ito rin ay sinasa puso at inuunawa. Teka, di ba naaninagan yun? Parang sa mata ng liwanag. Nandito na ako ulit. Totoo ba to or paniningit lang? Teka, review ko yung footage ko. Bakit no files? Saan napunta yun? Weird mo naman, boy. Hi, guys. So today, I thought that this is just gonna be a simple and ordinary travel talk. But it turns out that so much more than that. It actually lived up to my expectations. I came to realize that San Isidro isn't just a simple and quiet town. It's a place filled with stories. Stories that are filled with courage, faith, and dreams that lived up until now. At kung minsan, hindi natin kailangan tingnan ng malayo kung kahalagahan ng isang bagay. Kailangan lang natin pahalagahan kung ano yung nasa harap natin. Thank you so much mga kausaysayan for joining me in this journey. You always remember, history isn't just written in books. It lives in our hearts and the places often overlooked. See you guys on my next adventure!